Gospel of Matthew, chapter 6, verses 9 to 15. Aklat ng mabuting balita sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanata 6, mga talatang 9 hanggang 15. English, Tagalog, kung ano version meron kayo. We will read yung walang dalang Biblia, tumingin na lang sa LED. After this manner, therefore, pray ye, Our Father in heaven, hallowed be your name. Verse 10. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Verse 11. Give us this day our daily bread. Verse 12. And forgive us our debts as we forgive our debtors. Verse 13. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Verse 14. For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. Verse 15. But if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Pakilagay sa verse 11. Yan po ating topic ngayong umaga, verse 11. Everybody read. One more time. May God bless upon the reading of His word today. Tayo manalangin. Panginoon, maraming po salamat. Kami po ay nakarating dito sa bahay panambahan. Iba'y galing sa malayo, nagsakripisyo ng oras at panahon. At maraming po salamat sapagkat yun ang utos mo sa amin. 6 na araw na pinagkaloob mo sa amin para maghanap buhay. Ang 7 araw ay panambahan sa Diyos na nagmahal sa aming lahat. Sa ngalan po na yung kaisa-isang bugtong na anak na si Jesucristo na nagpala sa amin, nagpahiram ng buhay, kami po lahat ay lumalapit sa iyo, dala-dala ang pusong may pasasalamat sa Diyos na nagmahal sa amin. Sa tulong ng iyong Espiritu Santo, pagpalain mo lahat ng mga dumalo at huwag mo silang hahayaan lalabas sa lugar na ito, hindi nila nakakatagpo ang kanilang pangailangang spiritual, material, physical, financial, emotional. Panginoon, maraming po salamat. We welcome you, Holy Spirit. Be our teacher, be our programmer, and let the power of the blood of Jesus be upon us, pati ang mga mahal namin sa buhay na iniwan sa aming mga tahanan at ang mga nanonood sa FB live streaming, pagpalain mo po. We thank you and we bless you, Lord, in Jesus' name. Amen. You may be seated in the presence of the Lord. Sinabi ng banal na kasulatan, Romans 10:17, faith comes by hearing and by the word of God. Sabi natin lahat, faith comes by hearing and hearing by the word of God. Ang pananampalataya ay dumarating lamang sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. At itong araw na linggo ay isang paraan para tayo ay magkaroon ng pananalig sa ating Panginoon Diyos. Ngayong umaga, ating topic ay daily bread. Bigyan mo kami ng kakanin araw-araw. Ang tao, pagka hindi kumain, siyempre gutom. Kaya kumakain dahil, abay, sumagot kayo, gutom ba kayo? O, kumain na kayo. At kapag hindi kumain na 1 linggo, siya ay manlalata, manghihina. Kapag ang tao rin ay may sakit, may karamdaman, walang panlasa ang kanyang bibig sa pagkain. At sasabihin ng ina, ng ama, anak, kumain ka.
Kung hindi, ikaw ay manghihina, magkakasakit ka pa lalo. Yun ay physical na pagkain. So ang ating topic ngayong umaga ay isang panalangin na tinuro ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga disipulo at tinuro sa ating lahat na ganito kayo manalangin. Ang sabi ng tinatawag na Matthew chapter 6 verse 9. Sabi ni Hesukristo, ganito kayo manalangin. Ama naming sumasalangit ka, sambahin ang pangalan mo. Yung unang talat, yung prayer na yan, hindi yan ang kinakabisado natin araw-araw na nakaugali natin. Ang tawag diyan ay Lord's Prayers Pattern. Yan ang pattern ng panalangin. Hindi yan minimemorya at paulit-ulit na ginagawa natin na nakagis na natin sa ating buhay. Ang address ng ating panalangin, una ay Our Father which are in heaven. Sino gusto dito bigyan ng Diyos ng pagkain araw-araw? Sino dito kumakain araw-araw? Sino dito maganang kumain araw-araw? Lahat puro tayo, amen. 1 to 10, puro 10 items, puro check tayo lahat. Bakit? Ang sabi ng Biblia, si Jesus ang nagturo dito. Ang sabi ng verse 11, give us this day our daily bread. Pakita mo kayo yung verse na yon. Basahin nga natin lahat. Give us this day our daily bread. Na ang tao talagang nilikha ng Diyos kasama ang pagkain. Hindi pwede ng tao, pwedeng yung damit ay paulit-ulit yung sapatos paulit-ulit na suot. Pero hindi pwede sabihin sa anak mo, anak, sa isang linggo ka na kumain. O yung apo mo, sasabihin mo, apo, walang pera si lolo. 3 days ka na lang kumain. Walang ganun Kaya makikita natin sa huling panahon, ang tao magiging ano? Ano matakaw? Palakain, ang sabi ng Bible. Pero iyan po ang sabi ng Bible. Give us this day our daily bread. Sabi natin lahat, give us this day our daily bread. Sino dito nananalangin sa Diyos, bigyan mo kami ng pagkain araw-araw? Alam mo kung bakit ka wala kang pagkain araw-araw? Hindi mo naman hinihingi yan, pero dumarating sa iyo. Ngayon, sino ba ang source ng pagkain natin araw-araw? Number 1, our Heavenly Father. Siya po ang Diyos na nagtala ng mundo sa kawalan, na lumikha ng langit at lupa, at siya rin ang may likha sa atin. Our Heavenly Father is the source of our daily bread. Whether you like it or not, ang Diyos ang ating great provider. Ano sabi ng Biblia sa Genesis? Tingnan po natin ang verse na ito. Genesis 22 verse 14. Ang ating Diyos, He is Jehovah Jireh. During Old Testament, ang pangalan ng ating Ama sa Langit, ang pangalan ni Jehovah Jireh. Sa Ingles, ay tinatawag na the Lord will provide. Sabi natin, the Lord will provide. Ang Diyos ang siyang nagpapala at nagbibigay sa ating lahat ng ating pangangailangan. Pangalawa, Genesis 14, 19 and 20. His name is El Elyon. And he blessed him and said, Blessed be Abraham of God, of Most High, possessor of the heaven and the earth. Sa Hebrew language means El Elyon. Sabi natin, El Elyon. Siya yung ating Ama na may-ari ng langit at lupa. Siya yung may-ari ng ginto at pilak, pinakamayamang Diyos. Kaya yung pinaglilingkuran natin Diyos, mayaman, hindi mahirap. You say amen. Ang pangalan niya, possessor of the heaven and the earth, in the Hebrew language means El Elyon. Possessor, ibig sabihin, may-ari ng langit at lupa.
Kaya yung Diyos ng Biblia, ni Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, siya lahat ang may pag-aari ng lahat na ito. Pangatlo, Genesis 17 verse 1. In Genesis 17 verse 1, basahin natin lahat. 1, 2, ready, read. When Abram was 99 years old, the Lord appeared to Abram and said to him, I am Almighty God, walk before me and be blameless. When you say, I am the Almighty, in the Hebrew means El Shaddai. When you say El Shaddai, He is more than enough. Yung Diyos na nagtala ng mundo sa kawalan, He is not enough or just enough, but He is more than enough. Sabi natin, my God is more than enough. Lakasan mo, He is more than enough. Say again one more time, He is more than enough. Hindi siya nagkulang, kundi siya lahat ang nagbibigay ng kasaganaan sa buhay. Kaya yung Diyos ng Biblia, Diyos natin sinasampalatayanan, hindi siya mahirap. Mayaman ang Diyos natin. Kaya nga gusto ng Diyos na tayo maborn again eh. Kasi yung Diyos na sinasampalatayanan natin dati, hindi natin alam kung sino yung Diyos yan. Pero yung Diyos ng Biblia, makapangyarihan sa lahat. He is more than enough. Everybody say, He is more than enough. When you say El Shaddai, ibig sabihin, continuous supply. Tuloy-tuloy ang supply ng pagpapala ng Panginoon. Ngayon, sa panahon ni Jesucristo, sa panahon, Diyos Ama during Old Testament, in the New Testament, ang Diyos pinababa si Jesus sa lupa para makilala ng lahi ng tao at magkaroon ng koneksyon ng tao sa Diyos Ama sa langit. Kaya sabi ng John 46, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father except by me. Ngayon, nung si Jesus ay nagkatawan tao, siya po'y tinawag na bread of life. Siya mismo ngayon ang tinapay ng buhay. Buksan natin sa John chapter 6 verse 35. Ano sabi ng John chapter 6 verse 35? Basahin natin lahat. 1, 2, ready, read. And Jesus said to them, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger, and who believes in me shall never thirst. Everybody read it again. Everybody read. Lahat na merong bibig, magbasa. 1, 2, ready, go. Alright. Isa-isayin natin. Sino nagsasalita? Si Jesucristo. Ang salita ng Panginoon, makapangyarihan sa lahat. I am the bread of life. Ako ang tinapay ng buhay. Ang sino mang lumalapit sa akin, hindi na magugutom. Bakit maraming tao nagugutom? Kasi hindi nila alam ang tunay na relasyon sa Panginoong Diyos. Inaalaw ng Diyos ang tayo nagugutom para sa Kanya magtiwala. Hindi sa sariling lakas ng tao. Sabagat ang tao napahiwalay sa Panginoon. Kailangan manumbalik ang tao sa ating Panginoon sa magitan ni Jesus. Kaya ang sabi ng Biblia, He who comes to me shall never hunger. Hindi magugutom. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka magugutom. Pag nagutom yung katabi mo, hiraman mo na lang. Hindi. Ang sabi ng Biblia, pag nagutom, ibig sabihin, kulang ang relasyon sa Panginoon. Kaya nga gusto ng Diyos na ang tao, sabi ng John 15 verse 5, apart from God, we can do nothing. But he who comes to me shall never hunger, balik mo doon, shall never hunger, John 6:35, and who believes in me shall never thirst. Hindi na mauuhaw pa. Araw-araw kailangan natin pagpapala. Sino gusto araw-araw ng pagpapala? Ang tawag dyan ay daily bread. Ngayon, pangatlo, hindi lamang Diyos Ama, Diyos Anak, kundi mismo ang salita ng Diyos ay tinaguri ang tinapay ng buhay.
Matthew chapter 4, verse 4. Matthew chapter 4, verse 4. The Word of God is the bread of life. Pagkain ng ating kaluluwa. Basahin natin lahat. And he answered and said, it is written. Sabihin natin lahat, it is written. 1, 2, ready, go again. Man tignan mo yung katabi mo. Tao ba yan? Amen. Ang tao, merong binubuo ng tatlo sa loob ng isang tao. Una ay katawan. Susunod ay kaluluwa. Susunod ay espiritu. Ano pagkain ng ating kaluluwa at espiritu? Salita ng Diyos. Ano pagkain ng ating katawang panlupa? 3. Tapsilog. Tapa, sinangag at itlog. Yun naman hindi tapa. Tuyo, sinangag at itlog. Sa umaga, mayroong pagkain sa tanghali, may pagkain sa gabi, may merienda sa pagitan, at mayroong midnight snack. At yung mga walang makain, puro laway na lang kinakain. Bakit? Sapagkat yun ang pagkain ng tao. Pag ang tao maganong kumain, aron resulta ng kanyang katawan. Anong mataba? Malusog. Sino dito malusog? Di ba tumayo? Isa ayaw. Ang tao naman makikita mo talaga malusog eh. Si Pastor Jojo malusog. Si Jay, number 10 kayong dalawa pabaliktad na gano'n. Kapag ang tao maganong kumain, siya ay malusog. Pag-aisa naman hindi tamilmil, ka kumain. Anak, kumain ka ng malakas. Kung kumain puro konti-konti lang. Yung iba naman kahit hindi mo pakainin, ang ganong kumain. Kasi yung katawan natin, talagang kumakain yan. Amen. Ngayon, sa spiritual ganun din. Ano pagkain ng kaluluwa natin? Lagay mo sa Matthew 4:4. Salita ng Diyos. Kaya kapag ang isang tao, kumpara natin sa literal, kapag ang isang tao hindi nakain, nanlalata siya. Sa spiritual ganun din. Kapag ang isang tao hindi kumakain ng salita ng Diyos, sigurado pagdating ng problema niyan, tumba, malata. Makikita mo isang taong matagumpay, tuloy-tuloy ang paglilingkod sa Panginoon. Kahit may suliranin, mayroong problema, alam mo ang taong nasusugatan, may kasabihan ng Pilipino, ang sundalong nasusugatan ay dumudugo ang sugat. Natapang. Pero yung mga taong pagkasugatan, madaling umayaw yan. Ayaw na ka. Ganito pala, born again. Mga kapatid, hindi. Kasama mo ang Panginoon. Kapag ikaw may problema, may suliranin ka, humaharap ka sa trials, pangahawakan mo ang pangako ng Diyos, God will never leave you nor forsake you. Kasi ang kinain mo, salita ng Diyos. Ang tao merong espiritu, ang demonyo ay espiritu, ang salita ng Diyos ay espiritu, ang Diyos ay espiritu, kaya dapat pinangahawakan mo pangako ng Diyos. Wala kang pera, sabi ng demonyo, huwag ka nang aatin. Kung kailan ka na born again, nawalan ka pa ng pera, kailan ka ba nagkaroon kahit hindi ka nag-born again? Ang paghahawakan mo, salita ng Diyos, sasabihin mo, nasusulat. Ang Diyos ang magbibigay ng pagpapala sa akin. Yung malakas pumalakpak, magaganap ang susuplayan ka ng Panginoon. Malakas yung kanyang moral, makalakas yung kanyang espiritu.
Amen? Ano sabi ng Philippians 4:19? Nasusulat. Philippians 4:19. My God, basahin natin lahat. My God shall supply all your need according to His riches and glory by Christ Jesus. One more time. And my God shall supply all my needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Ano unang sentence? My God shall supply. Sino supplier natin? Ang Diyos. Hindi yung kapitbahay mo. Hindi yung inuutangan mo. Kaya maraming nabubudol-budol. Gusto yumaman kaagad. Yung pera nila, ini-invest nila kahit sa mali. Pagka ang pinasukan yung investment, mataas ang tubo, 6 o 8%, delikado yan. Sa una, padadamahin ganyan. Kasi malaki ang tubong bumabalik sa iyo. Pag ikaw ay na-entice na dyan, ubos na kabuhayan mo. Nawawala sila. Tandaan po natin, my God, our God, shall supply all your needs. Sabi, all your needs. Hindi sinabi, few or some, but all. Everyone say, all. Say it again, all. Nasaan ba? All your need. Ano ba pang araw-araw mong kailangan? Pamasahe, pangmatrikula, pagkain. Ano pa kailangan mo? Pambayad ng bills. Buti nga sa Pilipinas, kukunti ang bills. Pumunta kayo sa ibang bansa. Sa Amerika, punong-puno ng bills. Electric bills, water bills, insurance bill, mga sasakyan bills, bills. Marami yan. My God shall supply all your need. Who will supply your need? Who will supply your need? Our God. Ayon sa kayamanan ni Jesus, kayamanan ng Diyos, for the glory of our Lord Jesus Christ. His riches. Sabi na, His riches. Sino dito may kaibigang mayaman? Oh, huwag na ng kaibigan. Kasi mahirap makipagkaibigan ang mahirap sa mayaman. Kasi sasabihin ng mayaman, oy, hihingan lang ako nito. Sino na lang may kakilala sa mayaman? Kakilala na lang. Sino dito katabi mayaman? Ibobloot ganyan mamaya. According to His riches in glory by Christ Jesus. Kaya lahat ng dumadalo sa Jesus Christ the Deliverer, mayamang espiritual, mayamang physical, mayamang pinansyal. Bakit? God is our provider. Bakit sabi mo sa katabi mo, hindi ka mahirap? Mayamang ka. Sino naniniwala doon? Sabi na isa, pan-tricycle lang kanina, wala ako. Kasi kaya wala kang pan-tricycle kanina, inubos mo sa buong sanlinggo. Hindi ka nag-iipon. Ngayon, pumunta na tayo sa pang-apat. Ano simbolo ng bread? Pag sabi ng Bible, give us this day our daily bread. Taas nga dalawang kamay. Sabi natin, Lord, give me our daily bread every day. Taas mo kami. Kunin mo. Ayan. Kailan daw ka bibigyan ng Diyos ng pagkain? Ha? Araw-araw, Lunes. Sino kumain ng Lunes? Dumating ang Martes. Di ba napakabilis na araw? Kalilinggo lang natin, linggo na naman. Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Alright. Ilang araw binigay ng Diyos para maghanap buhay? Sagot. 6. Yung pang-7, ano gagawin ng tao? Ha?
Sabi na isa, Jesus, Panginoon, absent muna ako ngayon. May katransaksyon kami ngayon eh. Ngayon lang kami makikita, araw ng linggo. Alam mo ba kung sino yun? Mga demonyo yun. Niluluko yung espiritual. Naalala ko, ina ko yung nabubuhay pa yung tinda ng tuyo eh. Kasi pag bago-bago, maharemunan. Nagtinda siya ng tuyo. Sabi sa akin, anak, total mga pastor naman kayo, naintindihan niyo ako. Pag hindi tayo naghanap buhay, wala kayong kakainin. Wala kayong ginawa kundi mag-hallelujah, mag-praise the Lord. Eh pagka linggo, nagbubukas ng tindahan sa palengke. Aba, nung dapit hapon nawala isang sakong dilis. Sabi ko sa ina ko, be, ang naghanap ng kagitna, isang sakong dilis ang nawala. Kuminsan ng tao, nagsho-shortcut. Nung unang panahon, sa Exodus 16, ang mga Israelita, dahil nasa wilderness sila, nasa ilang eh. Ang ilang walang pagkain, walang tubig. Talagang Diyos lang ang kanilang aasahan. Humihingi sila ng pagkain. Ano binigay ng pagkain sa mga Israelites? Ang tawag dito ay mana. Exodus 16. Tingnan po natin sa Exodus 16. Exodus chapter 16. Verse 31. Exodus 16:31. And the house of Israel called his name Manna. Sabi natin, Manna. And it was like white coriander seed, and the taste of it was like a wafers made with honey. Yung manna, isang liit ng buto ng ano yung pag may sakit kang Makati, tapos nilalaga kulantro. Sino nagkasakit ng ganon, nilagyan ng kulantro? Kaya isang linggo, amoy kulantro siya. Ganoong kaliit yung mana. Ibinigay sa Israel sa loob ng 40 taon, hindi sila nagutom sa ilang. Kung kayo kakain ng ganon araw-araw, magsasawa ba kayo? Hindi. Nagsasawa sila. At binibigay yon ng Diyos araw-araw. Araw ng Lunes, babaksak uli ang mana galing sa langit. Araw ng Martes, bibigyan sila. Miyerkules, Huwebes, at Biyernes. Pagka-araw ng Sabado, ilan ang binibigay sa kanila? Doble. Halika kayo, tumingin muna kayo. Bakit doble pag araw ng Sabado? Para may reserba araw ng Linggo. Ang galing ng Panginoon, ano? Kasi siya may utos, pag araw ng Linggo, mamamahinga kayo. Ang mga tao, ginagawang makina ang katawan. Makina man, namamahinga. Kaya nakita ng Diyos, pag araw ng Linggo, ito ay Sabat o rest, pahinga. Ibang mga ama, puro naman pahinga. Sabi na, bakit eka? 50 taon na ako nagtrabaho. Kayo naman magtrabaho. Mag-entrega na lang kayo. Pag araw ng Linggo, ang tawag doon ay rest. Sabi mo, rest a while. Yung aking mga trabahador dyan, gusto pumasok ng Linggo. Sabi ko, bawal yan. Ako, pastor, nakalagay sa Bible, mamahinga kayo. Kasi pag araw ng Lunes, wala na kayong lakas. Tuwing araw ng Linggo, nire-rest ng Diyos yung ating katawan. Pati kaisipan natin. Sabi mo sa katay mo, rest in the Lord. Kaya iba hong mga tao, ayaw mamahinga, yun, natuluyan. Sabihin mo sa katay mo, enjoy the blessings of the Lord. Lakas mo, enjoy the blessings of the Lord.
ikaw ba't ako nilikha ng Diyos para pahirapan? Hindi. Ang gusto ng Diyos, meron tayong peace of mind, meron tayong joy. Sabi natin lahat, I am blessed in the name of the Lord. Ngayon, yung mga Israel, parang Pilipino eh. Sabi ng Diyos, bibigay ko kayo 2 mana tuwing araw ng Sabado. Ang ginawa ng ibang mga Israel, tuwing umaga, araw ng Sabat, sa kanila Sabado eh, namumulot ng mana. Abay, wala silang mapulot. At iba, naghaharemunan, pag-uwi, inuuod yung kanilang mana. Bakit hindi tayo magtiwala sa Diyos? Ang Diyos, ang great provider ng ating pagkain araw-araw. Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi pa ba sapat yung binibigyan ng Diyos sa atin araw-araw? Amen? Sino dito pinagpala sa loob ng 1 linggo? Kasi kung hindi ka pinagpala ng Diyos, wala ka dito eh. Malibang ikaw ay nanonood, meron kang dahilan. Okay lang ngayon. Lahat tayo pinagpala ng Panginoon. Palakpakan ulit natin ang Panginoon. Ngayon, sa bawat araw na ginawa ng Diyos, every day is a good day with Jesus. Kaya, give us this day, balik mo doon sa Matthew 6:11, bigyan mo kami ng kakanin araw-araw. Ganito usapan natin. Kapag kayo kumakain ng umaga, tanghalian, hapunan, dapat ang ating kaluluwa kumakain din ng salita ng Diyos. Amen. Sino dito kumakain ng bawal? Sige, bago bawal sino dito nagpa-check up? Yung mga 60, panay pa-check up niyan. Ang tao, pag may nararamdaman, nagpapa-check up, tama ba? Nako, para kung ang mundo kay umiikot. Dati ikaw umiikot sa mundo, ikaw ngayon ang umiikot. Dahil pag nagpa-check up, sobra ito sa pagkain. Mataas ang cholesterol. Alam niyo. Dahil bibigyan siya ng gamot. O kaya, huwag ka muna maggamot. Bawas ka ng pagkain ng meat. Ang kainin mo muna ay malunggay, talbos, bulanglang, at bulaklak. Talaga naman may bulaklak na ginagawang tsaa. Yung kulay ube. Marami ko doon. Binibenta ko po yun. 5 piraso, 5 piso. Okay? Hindi, pwede ko kayo kumuha doon. Then pagka kumakain siya, kung ano ang gusto ng katawan ng tao, yun ina-apply mo sa iyo. Tama ba? Sino dito gustong lumakas araw-araw? Kumain kayo ng saging na saba. Tingnan nyo, walang unggoy na na-heart attack. Di ba? Ang lalakas nila. Tayo. Kaya kami, puro saging kinakain ko Yun yung lakas, di ba? Amen. Ngayon, para hindi halata, di ba, mahal nyo biyanan nyo. Di bigyan nyo ng leche plan, crispy pata, hindi halata yun. Wag mong gagawin yun. Kasi narinig tayo na. So, yung ina-apply mo, yung pagkain na bigay sa iyo ng Panginoon, na gusto na iyong katawan, alam mo nang mataas ang iyong creatinine. Kakain ka pa ng mga maalat, bagoong, ano pa? Tuyo, patis. Ayun, sige, kain. Sabi mo, may gamot naman. Alam mo nang
bawal yan sa iyo. Sino gusto mahaba buhay? Okay, tingnan natin Exodus 23:25. Yung pagkain araw-araw, ang ginagawa pala ng Diyos, binebendisyonan niya. Exodus 23:25. Basa mga kapatid. You shall serve the Lord your God, and He will bless your bread and your water. And I will take sickness away from the midst of you. Panginoon, bigyan mo kami ng talangka araw-araw. Eh pagka isang linggo, ano bine-bless na niyo? God will bless your bread and your water. Ano gagawin mo para bless ng Diyos yun? Abay, maglingkod ka sa Kanya. Sabi ng Diyos gusto mo mahabang buhay, ayaw mo namang maglingkod sa akin. Ano silbi ng buhay mo? Kaya gagawin ng Diyos. Sino dito mataas ang uric? Ano ba pagkain ng bakit nagmamanifest ang uric? Tanungin natin mga senior citizen. Lamang loob. At sama ng loob. You shall serve the Lord your God, and He will bless your bread and your water. Lord, pagpalain mo po ang mga pagkain ito. Pangalawa, dapat nananalangin tayo sa ating pagkain araw-araw. Sino dito kumakain, bago kumain, nananalangin? Pagkatapos kumain, dapat magpapasalamat din kayo sa Panginoon. Sabi ni isa, busog na eh. Lord, pagpalain mo po ang chicken. Padamihin mo po ito. Dang haba mo manalangin, maya-maya, nawala. Abay, simple lang pag mananalangin kayo sa pagkain. Huwag yung napakahaba. Diyos ni San Pablo Apostol. Yung pala, sa haba-haba mo na pala kayo, nakatingin pala yung pusa doon. Pangalawa, pagka kayo pupunta sa restaurant, pagpe-pray nyo mga pagkain, huwag kayong mahihiya. Maganda yun, nakikita kayo nananalangin ito, mga born again to. Ay, hindi born again yan. Bakit? May abagin ng Maria. God will bless your water and your bread. Para dumami rin ang ating pagkain. Sino gusto madaming pagkain? Sino dito maraming pagkain sa refrigerator? Praise God. Sino gusto dito ng yung pampagpasko yung malaking pata? Ano tawag doon? Ano tawag doon, mami? Hamon. Sino dito gusto ng hamon? Marami pa kami natitira. Kukumbidahin ko kayo. Ang sarap pala niyan pag iniisa-isa mo lang. Pagka namang ang dami, napakaalat. Pero masarap yung nagbigay sa amin ano yun? Excelente. Sino gusto na papakainin ko mamayang hapon? Gusto mo Starlita? Wala akong alisan ho yun. God will bless thy bread and thy water. And I will take sickness away from the midst of you. Ang Diyos mismo gaalis sa iyo ng sakit at karamdaman sa ating katawan. At hahaba pa buhay natin. Sabi mo sa katabi mo, hahaba pa buhay mo. Pagka pala tayo umihingi ng pagkain araw-araw, give us this day our daily bread. Another verse, Psalm 68 verse 19. Yung palang pagkain natin, paapawin ng Diyos. Psalm 68 verse 19. Everybody read please. Blessed be the Lord who daily load us with benefits.
the God of our salvation, Sila. The word Sila means pause. Sa Tagalog, yung huminto ka muna. Parang gano'n. Blessed be the Lord who daily load us with benefits. Every day, ang Diyos nagpo-provide lahat ng ating pangangailangan. Kaya pag Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, praise God. Kapag araw ng Linggo, pasasalamat nating lahat. Kaya tayo nandito, we are champions. We are all more than conquerors through Christ Jesus who loved us. Kasi sa buong Linggo, pinrovide lahat ng Diyos ang iyong pangangailangan. Protection, provision, promotion, lahat binigay sa iyo ng Panginoon. Loaded. Lagay mo, load. Who daily load us with benefits. Sino dito may load? Huh? Ano load na binigay sa iyo ng Diyos? All God's benefits. Araw-araw pala yun, daily load us with benefits. Sino dito mga senior citizen ulit? Nasaan ka na kami? Saan kayo kumukuha ng inyong benepisyo? Sa? Di ba nasa ATM na yon? Taas nga ka ng kamay. Hihiraman ko kayo mamaya. Binibigyan tayo ng araw-araw ng benepisyo ng Panginoon. Ano-ano mga benepisyo ng Panginoon? Psalm 103, 1-5. Ito yung mga benepisyo, araw-araw pala, binibigay sa atin ng Diyos. Psalm 103, 1-3. Verse 1. Verse 1 muna. Bless the Lord, O my soul, and all that's within me, bless His holy name. Verse 2. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Sabi na, forget not all His benefits. Kailan yung binibigay benefits? Daily. Ever say, daily. Kaya yung pong, sino nanonood dito ng Watch and Pray? Daily Word of God po yan. Dapat tinapos ko na yan nung natapos na pandemic. Sabi ng Panginoon, anak, wala nang ano yan. Wala nang atrasan yan. Tuloy-tuloy na yan. Kaya maaga ho ako nagigising. Madaling araw pa lang gising na. Naghahanap na ipapakain na salita ng Diyos. Sa mga nanonood, pagpalain kayo ng Panginoon. Amen? Ngayon, daily, forget not all His benefits. Itong benepisyong ito, di ba, ang mga senior citizen, every month lang nakakatanggap. Pero ang Diyos, araw-araw, ibinibigay lahat ang benepisyo. Ano, number 1 na benefits? Verse 3, number 1 benefits. Who forgive all your iniquities. Kaya kapag nagkasala ka sa isang araw, hingi ka lang ng tawad sa Panginoon. And that's one of the benefits. Pangalawa, He heals all your diseases. Nagpa-check up kami ni Pastora, siguro mga 2 weeks ago. Blood chem. Akin, okay lahat. Purihin ng Panginoon. May isang mataas. Triglycerides. Hello, Doc. Ano ho ba gamot dito? Sobra ho sa pagkain yang masustansya. Sa dami ho ng kinakain. Buti pa kako, wala na akong kinakain. Alam mo, nung bata tayo, gusto mong kumain, hindi ka makakain. Dahil walang pera. Ngayon, marami ka ng pera, hindi ka pa rin makakain. Bakit? Kaya kayo, kapag kayo edad 40, 50, kainin niyo lahat ng gusto niyo kainin. Pero merong exempted. Kapag kayo 80 na, 75 pataas, kumain na kayo ng kumain. Healing all your diseases. Yan ay benepisyo natin. Kaya sasabihin mo, ako'y magaling na. Sabihin natin, ako'y magaling na. Hahaba pa buhay ko. Eh bakit? Benepisyo yun eh. Ang benepisyo, kinukuha mo. Huwag yung pagka ikaw may isang, aray ko, Satan, umalis ka na.
Hirap na ako. Sabi ng demonyo, dagdagan pa. Naku, naging doble. Gawin mo yung pananampalataya mo, malakas ka na. Pinagaling ka na ng Panginoon. Say hallelujah. Ngayon, yung mga mag-aanong kumain, kain lang kayo ng kain. Titingnan nyo rin kakainin nyo. Amen. Eh yung iba, ako, ang mahal-mahal. Kagabi kumain kami, Japanese restaurant. Sabi ko, blow out ko kayo lahat. Ang lakas na loob ko eh. Eh doon kami napunta sa mamahalin. Ako pumunta sa CR. Nag-pray muna ako, Diyos ko. Huwag mo po akong pabayaan. Dahil ako nag-aya eh. Eh kung yung nagbabayad na, eh nilabas namin lahat ng aming mga pangontra. Senior citizens card. Pito yata kami eh, meron nun eh. Eh nung magbabayad na, sabi ko, bayaran mo na. Ako'y nalulunok. Eh mamaya ho may nagbayad. Purihin ng Panginoon. Gininaw ako kagabi. Hallelujah. Ang sarap ng kumakain, walang bayad. Sabi niya sa amen. Buti na lang at bawal pala card doon. Card kasi pambabayad namin eh. Eh buti yung kasang pinambayad nung nagbayad. Sabi mo sa katabi mo, ang sarap kumain na galing sa Panginoon. Libre, amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, mamaya, ilibre mo rin ako. Sa Heaven's Blend, may discount ho kayo doon. So, last 5 minutes, okay. Who forgive all your diseases. Verse 4, ito ang mga benefits ha. Araw-araw to. Who redeem your life from destruction. Kasama sa araw-araw yung protection ng Panginoon. Kita mo lahat tayo umaalis. Hindi nyo napapansin, napakarami ng sasakyan ngayon, napakaraming tao. Eh ikaw at ako, iniingatan tayo ng Diyos araw-araw. Iyan ay benepisyo natin. Who redeem your life from destruction. Pangapat, who crowns you with loving kindness and tender mercy. Araw-araw pinuputungan ka ng Diyos, ng kanyang pagmamahal, ng kanyang kaawaan. Panghuli, verse 5. Verse 5. Who satisfy your mouth with good things. Kaya araw-araw, magkukumpes ka ng mga positibo. Sa araw-araw mo, I am blessed. I am highly favored. I am no more sickness and disease in my body. Makakagraduate ang mga anak ko. Maraming pagpapala darating sa buhay. Why? One of the benefits of the cross, God will satisfy your mouth with good things. Amen? Pakisabi mo ka sa katabi mo, you are blessed forever and ever. Sige, sabi mo, kaliwat kanan, you are blessed forever and ever. Kayo mga magulang, lagi nyo ililihas mga anak nyo, makakagraduate ka anak. Magiging abogado ka, magiging doktor ka, magiging negosyante ka, yayaman ka anak, makakabawi ka rin, hallelujah, in the name of Jesus. Huwag yung lagi lumalabas sa bibig mo, araw ng Lunes, naku, bayaran na naman. Kaya iba ayaw maging Lunes eh, gusto Martes ka agad. Hindi pa pwede yun. Ang sabi ng Bible, who satisfy your mouth with good things so that your youth is renewed like an eagle. Kaya araw-araw, nire-renew ng Diyos ang ating mga lakas habang tayo naglilingkod sa Kanya. Tapos ulit dalawang kumain, Lord Jesus, give me our daily bread in Jesus' name. Makikita nyo, araw-araw, susupply ng Diyos lahat ng ating pangangailangan. Yumuko tayo pumikit. Tayo manalangin. Everybody, close your eyes and bow your heads, please. Itaas ang dalawang kamay, ilahad. Sige, kanya-kanya tayo hingi. Our Heavenly Father, thank you for this day. Lahat ng aming kinakain araw-araw, mga pinanggagastos, sa pang-araw-araw naming buhay, we acknowledge you that you are the source of everything in our lives. Pera, kalusugan, kalakasan, protection, promotion, provision, sa iyo lahat ito galing, Panginoon. Ngayong umaga, ano pa ba ang mahihingiling namin sa iyo, kundi maglingkod sa iyo?
Exodus 23:25, we will serve to you, you bless the water and the bread, and take away the sickness in the midst of us. Ikaw nagsubibigay ng aming magagandang damit, sapatos, pang-araw-araw namin pagkain, meron kang ginagamit na mga tao para sa aming buhay. Thank you, Jesus, the Son of the living God. We give you praise. We give you glory. Hallelujah, hallelujah. Lord, thank you. Whatsoever we do, do it all for the glory of God. We are the children's bread. Ang kagalingan ay para sa amin. Tagumpay. Yan ay pagkain namin, benepisyo namin yan araw-araw. Kasama sa pagkain namin araw-araw. We are the children's bread today in the name of Jesus. Hallelujah. Sabihin natin lahat, Panginoong Hesukristo, you are the bread of life. Ang sino mang lumalapit sa iyo ay kailanman hindi nagugutom at hindi na magugutom kailanman. Panginoong Hesukristo, ako'y lumalapit uli sa iyo, nagpapakumbaba na kung ikaw'y wala sa aking buhay, wala po akong magagawa. Pagpalain mo po ako ngayong araw na ito. Sige, hilingin mo kung ano kahilingan mo. Thank you, Jesus. We give you praise, we give you glory. Pati kagalingan, benepisyo mo yan. Ilagay mo yung kanang kamay mo sa iyong katawang may nararamdaman. Yan ay kailangan natin araw-araw, kalusugan, kagalingan. In Jesus' mighty name. James, we change it. The goodness of God. Yes, sing this song, choir. Habang nananalangin lahat ang mga miyembro at mga tagalangit ngayong umaga. At kayong mga nanonood sa FB live streaming, the goodness of God will come to you. Yes, Lord. Kayong mga may sakit at may karamdaman, nanonood ngayon, ilagay mo yung kanang kamay sa bahagi na yung katawang may nararamdaman. And yan ay isa sa benefits ng krus ng Kalbaryo. Ang kagalingan, ang katagumpayan ng buhay. Ayon ng Diyos, ikaw ay salat, ikaw ay wala. Gusto ng Diyos, ikaw ay pagbalain ng Panginoon. Isa kang kabataan, meron kang kahilingan sa Panginoon. Negosyante ka. Katulad ng pangako ng Panginoong Hesukristo. Give us this day our daily bread. Yeah. Everybody stand up, please. I love your voice. You have led me. Lift your hands and worship the source of everything, our Heavenly Father. El Shaddai, El Elyon, Jehovah Jireh, His name is Jesus. Amen. As a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your
Your goodness is running after. Your goodness is running after. It's running after me. When I lay down, I surrender now. Give you everything. I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Lift your hands to God today. Magpasalamat na kayo sa Panginoon sa lahat ng binigay niya sa atin araw-araw. Sa lapiman, kalusugan, kalakasan, hindi tayo na ospital. Tayo ay malulusog, malalakas, mahabang buhay. Isa sa kaaway nung unang panahon ng mga Israel ay tinatag ng murmuring spirits. Sila'y binibigyan na ng pagkain, ng mana, ng pugo, ng tubig. Sila pa rin ay nagrereklamo. Today, Lord, narito ang aming mga puso sa iyo. Nagpapasalamat kami. We have a gratitude and we say thank you for everything, Lord. Salamat sa aming mga pamilya. Salamat sa aming mga kinakain araw-araw. Sa lahat ng aming iyong binibigay sa amin. Pambili ng mga tubig, pagkain, mga pamasahe. Thank you, Lord. Sa kami nagpaghahanap buhay. Thank you, Lord, sa aming mga boss, mga employers. Thank you, Lord. We thank you, we bless you. Nakikita mo po mga puso na iyong mga anak na dala-dala ang insenso ng pasasalamat. Kaya kami pinagpala mo dahil sa iyo, Panginoon. Kami binigyan mo ng lakas, karunungan, mga ideas, mga pananalig sa iyo na ikaw rin na may bigay nito, Panginoon. Thank you. Hallelujah, hallelujah. We thank you, we bless you, Lord. We give you praise, we give you glory. Hallelujah, hallelujah. One more song as we will give to God, give thanks to Him, singing hallelujah, hallelujah. I can feel the presence of the Lord. Tuwan-tuwa ang Diyos sapagkat siya ay sinasabi natin, Panginoon, ikaw ang source ng aming pagkain araw-araw. Sing it, everybody, this wonderful song to the Lord, singing hallelujah. Jesus who's seated on the throne on the right hand of the Father, receive our adoration. Jesus of Nazareth, we thank you, we bless you. Pagpalain mo po habang kami umaawit, bless the works of their hands. Pagpalain mo lahat ng mga kamay na iyong mga anak, ang mga negosyo, lahat ng kanilang mga imahinasyon, mga pangarap sa buhay. Pagpalain mo, Panginoon. Worship the Father, the Son, and the Holy Ghost. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah.
give you praise. We give you glory to the King of Kings and Lord of Lords. Jesus, the bread of life. Hallelujah. Jesus, our Lord and our Savior. Hallelujah. 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 Spirit, release conviction, righteousness, and judgment against the enemies in the name of the Lord. Hallelujah. Without instruments, sing it, everybody. Only God's people will be heard. The voice of God's people will be heard. Thank you, Lord. You are the same yesterday, today, and forever. Ikaw na Diyos na nagbigay ng mana nung unang panahon. Si Yesu Kristo binigay mo, He is the bread of life. Nakikita mo lahat ng pangangailangan na yung mga anak. Give us this day our daily bread, Lord. Wonderful presence of the Holy Spirit in this place today. Sandarabakia labrando shararabe. For the last time, I love you, Jesus. I love you, Jesus. Kaya ka pinagpala ng Panginoon because of Him. Don't forget, remember the Lord your God who gave you power to get wealth. Hallelujah. Yes, thank you, Jesus. I love you, Jesus. I thank you, Jesus. I thank you, Jesus. Oh, our Heavenly Father, bless your people today. Alam ng Diyos, marami kang hinihingi araw-araw sa Panginoon. He is not limited by distance, space, and time. He is a miracle-working God in your life. I thank you, Jesus. We give you praise. We give you glory to you, my Lord. Thank you, Jesus. We give you honor and glory. I thank you, Jesus. Marami pong salamat, Panginoon. Meron kaming Diyos ng Biblia na hindi nalilimitahan ng oras at panahon. Araw-araw kami kanyang pinagpapala. At sa bawat kahilingan na iyong mga anak ay walang napapahiya. Sino man sa aming kalagitnaan na nakakaranas kung minsa'y kinakapos, kinukulang. Nandoon ka lagi, Panginoon. Hindi mo kami pinababayaan at sinasagot mo ang panalangin na iyong mga anak. Ngayong umagang ito, ipagkaloob mo po lahat ng kahilingan na iyong mga anak. At idantay mo ay mapagpalang kamay at gumawa ka ng mga milagro, makatanda't kababalaghan
sa mga taong may pangailangan araw-araw. Sapagkat sabi mo, give us this day our daily bread. And today, whatsoever when we pray, believe that we receive it and we have it. Whatsoever we desire when we pray, believe that we receive it and we shall have it. Inaangkin na namin, Panginoon, nasa amin na ang lahat ng pagpapalang hinihingi namin araw-araw. We thank you and we bless you in Jesus' name. Amen and amen.